Nakuha na ng taxi company ang sasakyang nahulog sa isang irigasyon malapit sa dam sa barangay San Andres, Llanera, Nueva Ecija matapos masawi ang driver nito sa insidenteng naganap madaling araw ng Lunes. Ayon sa mga impormasyong ibinahagi online, mula pa sa Pampanga ang taxi at umano'y inarkila ng isang balikbayan upang ihatid patungo sa Llanera, Nueva Ecija. Bandang alas 9 ng gabi, umano nang makarating sa bayan ang taxi, ngunit pagsapit ng dakong alauna ng madaling araw ay napansin ng mga residente ang sasakyang nahulog sa irigasyon. Bandang alas 3 ng madaling araw nang maiahon ng mga otoridad ang katawan ng driver. Kinaumagahan naman ng tuluyang maiahon mula sa irigasyon ang taxi. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang kompletong detalye ng insidente, kabilang ang eksaktong pagkakakilanlan ng nasawing driver at kung ano ang naging dahilan ng pagkahulog ng taxi sa irigasyon. Samantala, naging usap-usapan din online ang insidente kung saan nagpahayag ng pakikiramay ang mga netizen sa pamilya ng nasawing driver. May ilan ding nagpahayag ng posibilidad na maaaring inantok ang driver, subalit wala pang kumpirmasyon mula sa mga otoridad kung ito nga ang naging sanhi ng aksidente. Kasabay nito, may mga nananawagan din sa barangay at lokal na pamahalaan na pagtuunan ng pansin ng kaligtasan sa mga gilid ng mga creek, sapa at irigasyon sa lugar. Iminungkahi ng ilang residente ang paglalagay ng mga bakal na harang o iba pang safety barrier sa mga delikadong bahagi ng kalsada upang maiwasan ang posibleng paghulog ng mga sasakyan lalo na sa gabi at madaling araw. Samantala, patuloy ang imbestigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at ang eksaktong sanhi ng trahedya. Nakikiramay ang komunidad sa mga naulila ng nasabing taxi driver. Tinatayang nasa 360,400 pesos ang halaga ng hinihinalang shabu na nakumpiska sa isang anti-illegal drug operation ng pulisya na nagresulta rin sa pagkakaaresto sa mga tinukoy na high-value individuals o HVIs sa barangay San Roque, Gapan City, Nueva Ecija. Isinagawa ang bypass operation dakong alas 8:20 ng gabi noong August 3, 2026 ng pinagsanib na puwersa ng Intelligence Section at Drug Enforcement Team ng Gapan City Police Station, katuwang ang Provincial Police Drug Enforcement Unit ng Nueva Ecija Police Provincial Office. Pinangunahan ang operasyon ni Police Captain Noel B. Manalasta sa ilalim ng direktang pangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Wilmar M. Binag, Chief of Police ng Gapan City Police Station. Ayon sa pulisya, gumamit din ang mga operatiba ng Alternative Recording Device o ARD sa isinagawang operasyon. Nakumpiska mula sa mga naarestong individual ang hinihinalang shabu na may kabuang tinatayang timbang na 53 gramo na may standard drug price na 360,400 pesos. Dinala na sa kustudiya ng Gapan City Police Station ang mga suspek para sa kaukulang dokumentasyon at paghahanda ng mga kasong isasampa laban sa kanila. Naharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa Gapan City Police Station, mananatiling matatag ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga, partikular sa mga personalidad na itinuturing na high-value individuals at iba pang sangkot sa kalakalan ng illegal na droga. Tiniyak ng pulisya na magpapatuloy ang kanilang intelligence-driven operations bilang bahagi ng pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Gapan City. Gayunman, ang mga suspek ay itinuturing pa ring inosente hanggat hindi napapatunayang nagkasala sa hukuman. Nadakma ang dalawang top most wanted persons at isa pang wanted individual ng mga operatiba ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO sa magkakahiwalay na operasyon sa lalawigan noong August 1, 2026. Unang naaresto ng mga tauhan ng HN Municipal Police Station ang isang
82 taong gulang na lalaking magsasaka at residente ng barangay Marawa, Jaén, Nueva Ecija. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng kasong rape na walang inirekomendang piyansa. Ayon sa pulisya, ang 82 taong gulang na suspect ay tinuturing na top 1 most wanted person sa Jaén at top 2 most wanted person sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Samantala, sa Llanera, isang 25 anyos na lalaking street food vendor ang naaresto na mga tauhan ng Llanera Municipal Police Station. May warrant of arrest laban sa suspect dahil sa paglabag sa Section 5B ng Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, partikular sa kasong lascivious conduct. May inirekomendang piyansa na 180,000 pesos para sa naturang kaso. Ang suspect ay kinilala bilang top 1 most wanted person sa Llanera at top 10 most wanted person sa provincial level. Bukod dito, isa pang wanted person ang naaresto na mga tauhan ng San Isidro Municipal Police Station sa bisa rin ng warrant of arrest kaugnay ng kasong estafa. Dinala na sa kustudiya ng kanilang operating units ang lahat ng mga naarestong individual para sa kakulang proseso at pagharap sa mga kasong kinakaharap nila. Ayon kay Police Colonel Richie R. Claraval, Provincial Director ng NEPO, walang sinuman ang nakatataka sa batas at magpapatuloy ang pinaigting na manhunt operations upang matiyak na ang mga wanted person ay mahuhuli at maihaharap sa korte. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng kapulisan na mapanatili ang katarungan, kaligtasan ng publiko at seguridad ng bawat Nueva Ecijano. Gayunman, ipinapaalala pa rin na ang mga akusado ay tinuturing na inosente hanggat hindi pa napapatunayang nagkasala sa hukuman.